Maayo nga adlaw na sab kaniyong tanan, mahigugma namo nga mga kaigsunan o higalaan nga nagapadayon sa pagpatalinghog nining atong lesson preview. Anya na kita sa ikapito nato nga topiko niini nga trimestre nga maghatag kanato og dugang pa nga kasayuran sa kasaysayan og sa mga nahiagian ni Propeta Jeremias. Apan sa dili pa kitang padayon atong hayoon si Dok sa pag-ampo nining takna. Our God in heaven, we come to you at this very hour of the day to ask that you will be with us as we study your word. Give us enlightenment, give us understanding, to enable us to apply this to our own personal lives. Bless us today as we work with you in trying to unravel the mysteries of the life of Jeremiah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Atong pasalamatan sa kanunay si Doc Maypa sa iyang walay pagkupas nga papagig-uban kanato sa paghatag o katinawan sa ato nga mga pagtulunan gikan sa mga miagi nga mga simana hangtod niining takna. Ang atong paghisgot sa maong lesson preview niini nga simana mao ang usa ka uluhan ang nagapadayon nga krisis sa kinabuhi ni Jeremias. Ang kasaysayan sa kinabuhi ni Jeremias ingon nga alagad sa Dios. Ang iyang libro nagahatag kanato og kasayuran mahitungod sa mga challenges og struggles sa iyang kinabuhi, ilabi na sa iyang pagdala sa mensahe sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Busa mga kigalaan ko og mga kaigsunan, ang kahingawan ni Jeremias sa iyang pagdala sa mensahe sa Dios nga walay lipod-lipod, walay kahadlok, aron lamang kini masayran sa mga tao sa Israel nga si Jeremias may tinguha kanila nga mahimo silang mahinangpunon diha sa Dios nga gituhan ni Jeremias. Duklin, kung ikaw kong patagon og mga pagsaysay sa physical condition kaha ni Jeremias tungod kay naamang kaniini nga field, sa iyang mga struggles o mga trials and challenges, kung himo na ito nga practical nga pangunahon-naon sa kinaas yung kinabuhi? Well, looking at the practical side, probably Jeremiah must have high blood pressure, high blood sugar, high blood cholesterol, and probably siguro kinahanglan na siya, Pastor Sam, og counseling and guidance. Kay grabe ang iyang stress. He needs a stress management program in order for him to continue. Sa lain nga bahin, Dok, kung sa kinabuhi sa mga tao sa panahon ni Jeremias, kung pananglitan mamati sila sa mga warnings ni Jeremias sa gipadala nga mensahe sa Dios kaniya, kini ka mga butang dili ka mag-abot sa iya? Well, if we look at our lesson this week, nakaingon day that the door is always open for them to repent. So sometimes a very simple matter like repentance or turning away from Evil deeds. We look at it as a very simple way. I believe the Lord made it so simple for Israel that they had no reason to continue. And I think siguro bisang gamay na lang repentance ba sa ila, I think Jeremiah will be relieved. But we could see here
nga nagapadayon, and the intensity continues to the point that I think in the later part of our lesson, death is talked about, which is probably the ultimate punishment for what the people of God consider as a person whom they do not need in their lives. Ako sad nagatuo ko sa akong kaugalingon nga kung wala kini magpagahi, magpatig-a sa ilang kasing-kasing, walay mahitabo nga mga kagulanan, kalisdanan sa ilang kinabuhi gikan sa Dios. Well, I think there is. No, we could not avoid that because it's part sang atong kinabuhi. But looking at that lesson here, it says here the door is always open. That means to say that ang tanan nga ginabuhat sa Ginoo is for their favor. In fact, si Jeremiah diri ang kaluoy. Kay ang iyang role to improve the lot of his people, he has been misunderstood and persecuted. So it's really a big, a trial, a struggle on his part, how to maintain his sanity, I should say. Sa atong gitun-an sa unang mga leksyon nato, nga wala gid nato mabal-i ang tibuok kasaysayan sa kinabuhi ni Jeremias. Ako naghunahuna akong naaba kay mga tao nga suod ni Jeremias nga ang iyang gibati marilib. Well, I think the Bible has recorded here, was that Shaphan? Na usa diri ka person recorded that daw murag siya ang nag-defend kay Jeremiah. Sa diha nga dunay confrontation. There was a confrontation, yeah. Pero ang ako what I mean, kanabang sa mga panahon nga maginusara siya. Kay miabot man dok ang point nga mas maayo pagwa na lang kumataw. Okay, the Bible doesn't record whether Jeremiah was married or not. Mm-mm. So wala siya outlet sa iyang feelings. And probably because he was a very unpopular person, gamay ra kaayo ang circles ng iyang mga confidante nga iya masultian sa iyang gibati. Waka to'y heart failure si Jeremiah? Well, siguro kung dadon na to siya sa clinic, probably he had a problem with his Physical EKG. condition. Yeah, his EKG has a problem probably. Okay, ato hisgutan sa makadiyot ang nasulat ni San Pablo tungod kay sa maagi natong leksyon nag-quote man sad si San Pablo sa kan Jeremiah. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11 nagkanayon sa unang Korinto 10:11, kadtong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga panig-ingnan apan gisulat kini aron pasidanan kita kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang mga nanghitabo dahil dok sa unang panahon mao ni pasidaan nato nining atong kapanahonan karon. Nga doon nagyapoy mga tao sa atong kapanahonan nga lisod pod mobalyo ang ilang mga pagbati sa Ginoo. O kung silang naandan, mora pa ila. Mao na nga kita dili po tamhunong sa pagsulti niini ngadto sa mga tao palibot kanato aron kita dili panilngan sa ilang mga kalat. Okay, our lesson tells us that the question here is, do we learn something from them? Because we say history repeats itself. Nga naman nga sige lag balik-balik. Looks like dili kita we could not totally leave it behind. It keeps on coming back. What are the best ways for us to
to analyze this, because Paul says it is for us as an example. It is an admonition. It's an admonition, or something like it's the real thing that you saw before, and you're not supposed to do it again. Okay. So moadto tadok sa atong primerong pagduon sa usa ka importante nga bahin sa itong leksyon niini nga semana, ato sang basahon ang Jeremias nga may atong memory text niini nga semana sa Jeremias kapitulo 9 bersikulo 24. Kanayon, kung gusto ang tao magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo mao nga siya nakaila kanako, kay ako ang Ginoo nga maluluyon. Og nagbuhat sa husto og matarong, mao kining mga butanga ang akong kahimutan. Ako ang Ginoo ang nag-ingon niini. Sa atong leksyon nga gibasa nato usab ang usa ka suhito gikan sa Jeremias kapitulo 9:24 nga kita sa atong kinabuhi niining kalibutan wa tay lain nga ipasigarbo. Dili ang ato nga accumulate nga mga positions o kabtangan niining kalibutan ang atong kadungganan, kung dili nag-ingon si Jeremias nga gisultian sa Ginoo nga ang Ginoo mismo nag-ingon nga ang atong ikapasigarbo mao kung nakailaba kita sa atong Ginoo og Dios nga magbubuhat sa langit. Okay, it's very easy for man to trust himself. The Bible here mentions 3. One is what? His knowledge or wisdom. The second is his strength. And the third is riches. So either of these 3, very tempting kaayo ba to trust? Oh, I'm rich. I have the influence to buy anybody. Or I'm strong physically, I could overcome this. Or because of my intellect, I could be able to overcome it. But Jeremiah writes that all of these things are just useless if we don't recognize God who gave this to us. Ngano dok nga relevant man alang sa atong kapanahunan ang Jeremiah chapter 9 verse 24 nga ang atong ikapasigarbo niining atong kapanahunan dili tong imong gisgutan sa unahan. Karon kung dako kag posisyon sa imong kaugalingon niining kalibutan nindot no? Dungganon ka o kwartahan ka, inila ka. Apan nagaingon ang atong teksto nga ang angayan nato ipasigarbo kung nakaila kita kang Ginoong Hesus. Nganong angay nato ipasigarbo kung nakaila kita kang Ginoong Hesus? Ilabay na gyud kun ato siyang dawaton ingon nga atong personal nga manuluwas. Okay, according to our lesson, it tells here that God is a loving God. He is a God who is kind. He is a God who loves justice and righteousness. So these are the attributes of God that we are supposed also to acquire. Kung ang attribute sa Ginoo naa sa atong giingon nga He is a powerful God, He is a loving God, mao na nga ato ingnon nga we will not rely upon in our riches. Katong imong gisugutan sa unahan. Kay ingnon nato nga mga temporary lang kana nga makaptan sa tao nining kalibutan. Okay, so looking today at our leaders. Do you find leaders today who are powerful and then they also are kind and righteous? Seldom. Or say for example, you're a leader, are you truthful? Or if you're a judge, do you think your justice is okay?
or is not tainted by money or corruption or the name of the person whom you are working with? Ingon nato Dok nga kung ang mga leaders nato wala nagabasa kanunay sa Biblia. Wala nagabasa sa Quran. Sa lain nga bahin sa kinabuhi sa tao. Makulangan siya kahadlok sa Ginoo. It is only by reading the Bible ug iyang kinabuhian kung unsay nasa Biblia. Kung dili man siguro totally ma-eradicate ang corruption, at least ma-minimize, magamay-gamayan. Lahi gyud ang leader nga magdumala nga dunay kahadlok sa Dios. Kaysa leader nga walay kahadlok sa Dios. Kay ang leader nga may kahadlok sa Ginoo, katong imong gisulting makaplag batag matinud-anon, makaplag nato. Is he honest? Kung may kahadlok siya sa Ginoo. Kanang mga butang ni ining kinabuhi, kung may kahadlok ka sa Ginoo, di ka mangawat sa kaban sa gobyerno. Pero kung wa kay kahadlok sa Ginoo, grabe mudagsang ning kadautan. Kay kung may kahadlok ko sa Ginoo, dili ko maghimog krimen. Mo na nga atong ikapanghambog nga let us embrace God. Atong tuuhan, atong dawaton, ug atong ipadako, Doc Glenn, nga ang pagpakamatay ni Kristo sa Kalbaryo sa cross, mautoy dakog kahimuan, nga ang leksyon sa atong kapanahunan karon angayan ta mo balik ngadto kaniya, aron mahatagan ta niya og kaluoy og grasya, kung ang ato nga kinabuhi, ato kining ihatag kaniya, ug mangayo kitag kapatawaran o kapasayloan sa mga dili maayo nato nga binuhatan. Okay, Pastor Sam, the question is, how do you recognize God? Because today, there's so many things nga kwan ba that divert our attention. You know, there's so many things na nagaagaw sa ato ba nga nga Aron mabalhin ang ato mabalhin mga nato nga pangunahon. thinking. How do you tell our people to take time to know if there's really a God who cares for them? Because the tendency today of man is to rely on technology, no? To rely on his riches, to rely on his guns or arms or influence. And even our lesson tells us here, what else could give us hope and comfort here on earth? Even though the things in this earth, including our own flesh, will fail us. Dili makaplagan sa tao, Dok, ang paglaom. Unless nga makaila siya nga dunay Ginoo. Nga mo inog kontrol ni ining kalibutan. Muna akong gingon, malisod sa usa ka tawo nga kulang siya sa pag-ila sa Dios. Mao nang dili gyud ang ayanta nga makapanghambog sa atong kaugalingon. Kay kining atong kaugalingon sa atubangan sa Ginoo, sa akong gingon, kining mga butanga nga niya kanato nining kalibutan na temporary lamang. Apan sa akong gingon nga malisod gyud sa tao kung siya anaa ang iyang pagsalig diha sa iyang mga kabtangan ining kalibutan. Kay ang ipadako ato pa ni San Pablo, mao man ang katong gilansang sa cross nga si Jesus. Nga ang attribute niya nga siya higugmaon, mao nga ang Ginoo mismo nagpakatao pinagi kang Jesus. Nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross aron lang sa ato nga mga kasalanan.
So, Pastor Sam, there is no room for a man to be proud, Of or boastful. We have no reason at all to be saying, "Oh, I'm richer than you. I'm more handsome than you. I'm a lot better than a lot of people." So that's the danger, that we should not be tempted to rely on our own self. it's nice to be humble. Then we will come closer to the foot of the cross. Kay pinaagi lamang sa pag-ilas tong kagalingon nga kita walay pulos. Muduol ta sa tubangan sa Dios didto sa cross aron kita makaangkon og kaluoy. Ang ikaduha nga point nga ato ang hisgutan, Dok, gawas nga atong ikapasigarbo o dili ang ato nga posisyon ni kalibutan kun dili si Ginisos. Kining mga gibuhat ug ang magbubuhat. Nining kalibutan gusto sa Dios nga sa pagdala sa mensahe ni Jeremias ngadto sa Israel nga makaila sila sa Dios nga magbubuhat. Apan ang apostasiya nga nahimo sa mga leaders sa panahon ni Jeremias, imbes nga ang Dios sa langit may ilang simbahon, ang ilang gisimba ang mga Diyos-Diyos. Mao ni nakaulang sa atong kapanahunan karon. Kay imbes ang gibuhat, ang gihimo, maoy mudaig sa naghimo, nabaliman. Ang tao nga mo'y naghimo, ang tao pod maoy muyukbo sa iyang gihimo. So dili pwede nga ang Dios nga naghimo nimo, naghimo nako, o sa tanan nga mga tao nining kalibutan nga ang Dios muyukbo nato. Pwede ba na? Nga ang Dios mo oy mo simba mag-alagad nato. Well, that's what happening today. Where is the Creator actually? What we see are creations. What we see are man-made objects, and they are the ones that attract us. They are the ones that hold us into captivity. Murag dili kita makaiwas sa ila. We encounter them every day in our life. So it's very easy to forget that God is the Creator and we are the creatures. So here in our lesson, there's a line here that says God's people. So if you are God's people, we have a special thing to do in this world. We have been called to be examples so that people around us who are already in this practice will recognize the Creator and not the creature. Mao na nga atong gihisgutan ganina nga ginasulat kadtong nagapanghitabo sa panahon ni Jeremias. It is for our learning in this present time. So si Jeremias nagsulat dinhi si Jeremias kapitulo 10 kung ato ning basahon nagkanayon. Jeremias kapitulo 10 bersikulo 1. O katawhan sa Israel, patalinghugi ang gisulti sa Ginoo nga alang gayod kaninyo. Bersikulo 2. Nag-ingon siya, ayaw kamo panundog sa ubang nasod, og dili kamo angay mabalaka ini kakita ninyo sa mga ilhanan diya sa langit, bisan og batiog kabalaka ang ubang mga nasod. Bersikulo 3. Walay bili ang tinuuhan ni ining mga nasura. Didto sa lasang putlo ng usa ka kahoy, unya kulitan sa magkukulit, og hapinan og plata og bulawan, pagkahuman ini gipatapot pinagi glansang aron dili kini matumba ang maong mga Dios sama sa
pahoy nga gibutang didto sa mga uma sa milon aron paghadlok sa mga langgam dili kini makasulti og kinahanglan alasahon kay dili man makalakaw ayaw sila kadluki kay dili sila makahimog kadaot kaninyo o makahatag kaninyo kaayuhan. Bersikulo 6, O Ginoo, wala gyud sama kanimo, makagahom ka og halangdon, gamhanan ang imong ngalan, kinsa may dili mahadlok kanimo nga hari ka man sa tanang kanasuran. Angay kang kadlukan sa tanan, walay sama kanimo sa tanang maalamong tao sa nagkalain-laing nasod og sa tanan nilang mga ginharian. Mga buang-buang og mga hungog sila, makatudlo og may hikatunan ba sila gikan sa mga Diyos nga kahoy? Gilaupan nilag plata gikan sa Tarsis ug bulawan gikan sa Ofas. Ang ilang mga Diyos mga pulos kinulit, gibisihin sila granati og dagtom pula nga panapton nga maayong pagkahabol. Apan ikaw o Ginoo mao ang matuod nga Dios. Buhi ka og hari hangtod sa kangturan, mukurog ang kalibutan kung masuko ka og walay nasod nga dili mahadlok sa imong kasuko. Klaro, tataw ang pagkasulti sa paghanay ni Jeremias nga angay gyud ay nato nga respetuhon ang Dios sa langit nga magbubuhat sa tanang mga butang sa kalibutan. Og dili ta angay nga muyukbo niining mga kinulit niining kalibutan. Okay, there are two objects here that are mentioned. Number one is astrology or study of the stars. So, mutuo ka ana nga ang imong day of birth is tied to a certain star, and then there is a fortune that you get out of that, or you'll marry this person who has this personality. You are this because you are born in this category. You are Pisces, may Scorpion, may Cancer, may Leo, Libra, you know. So these are astrology, and they have no actual, what you call this? Basis. Or do you believe that your fortune is in the star? Is the star, if you're under the star of Orion or whatever, you are being what you call this? You are being guided by what that star is all about. Of course, the second one here mentioned is about mga kahoy, mga putol. I admire carvings because my older brother is a good carver. So he has a lot of good carvings. If he's not doing a surgery, he does carving or painting. Yeah, and I could really admire it. But you know, a carving is just a piece of wood. Nothing. Di makasulti. Could not speak, nothing. Di makatabang. Ang gingong pa ni Jeremias, imo pang alsahon aron makalakat. Wala. Pero masayop ba nato ang mga tao nga musimba sa inyo nini? Well, we could not fault them probably because they grew up. But if we look back at our lesson, it is God's people who are supposed to teach people to recognize God. And the Israelites, munang ilang mission to tell the world that there is a creator that needs to be worshipped and recognized, and a person who is very close to them, who is loving and kind and is able to save them. It says here, the Israelites were to be witnesses to the world of the truth about the Lord as creator and redeemer. Unfortunately, so much of the Old Testament history is the story of how they were often lured
into the very practices that they were warned against. So, Pastor Sam, they were warned by God to be steadfast and to recognize Him. But they were deceived. Lured is a word for, they were enchanted, they were enamored, they were attracted. And because of that, the attraction was fatal. It led them into idolatry. Mao na, Dok, nga atong gisgutan nga ang numero 1 nga punto sa atong leksyon nga wala gyud tay angay nga ikapasigarbo nining kinabuhi kundi ang atong ikapasigarbo mao ang Kristo nga napakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Ang ikaduha nga point nga dunay kalambigitan sa atong kapanahonan niining panahona nga ang magbubuhat ato gyud nga sa recognize ato siyang simbahon. Ang ikatulong pagtulunan sa atong leksyon ni nga semana nga naguluhan a call to repentance. Aron atong mabal-an nganong ang Dios nagaauhag pinagi kang Jeremias alang sa kapasayloan sa ilang mga sala, atong pagabasahon ang Jeremias kapitulo 26 mga bersikulo 1 paingon sa 6. Bersikulo 1, sa dihang nagsugod paghari sa Juda si Joachim nga anak ni Josias. Bersikulo 2 nagkanayon, giingnan ako sa Ginoo, tindog didto sa hawanan sa templo, og isulti ang tanang ipasulti ko kanimo ngadto sa mga tao nga gikan sa kalungsuran sa Huda nga muadto sa templo aron pagsimba. Ayaw gayod sa lilui bisag usa lang kabutang. Bersikulo 3, basin pag mupatalinghog sila og biyaan nila ang daotan nilang pagkinabuhi. Kung buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nahunahunaan kung buhaton kanila tungod sa ilang pagkadaotan. Bersikulo 4, gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti ngadto sa katawhan. Ako ang Ginoo nag-ingon nga kinahanglang sundo ninyo ako pinagi sa pagtuman sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Bersikulo 5, kinahanglan nga patilinghugan ninyo ang mga pulong sa ako mga sinugo nga mga propeta nga gisigihan kog paana kaninyo apan wala gayud kamo mutuman sa gisulti nila. Bersikulo 6, kung dili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko ning templo ang naitabo sa Silo. Unya ang ngalan ni ining syudara gamiton sa tanang nasod sa kalibutan, silbing usa ka tunglo. Duklin, unsay awhag sa Dios ngano nga gikinahanglan man ang paghinulsol sa mga tao sa Huda nga iya gisugo mismo si Jeremias nga dili gayud pagasayloan ni bisan kinsa. Well, Pastor Sam, our lesson tells us in this section that the natural result of sin is punishment. I think it's just like saying when you drink alcohol, the natural result is you have a problem with your kidneys and your liver and your stomach. So, pareho lang na siya as a consequence of sin. So, diri sa ato na lesson, there are only two ways that we should acknowledge: the way of evil and the path of good. There is no path in between. So God calls His people for a very specific purpose. And as you mentioned earlier, Kaina, the Jeremiah should not edit his words, should not make his words conform to the people. Kung unsay gisulti sang Ginoo sa iya,
mo ang iya nga i-transmit. So whether the words are harsh or condemnatory or what we say, the truth which is not good to hear or listen to, Jeremiah has to tell the people what the Lord intends without favoritism, we should say, without asking for any favor. Whatever the Lord says, it is final. Ang sulti sa Ginoo kang Jeremias nga kung mamati ang mga tao sa iya sa warning gihatag sa Ginoo, dili ipadayon sa Ginoo ang kastigo alang kanila. So ingnon nato ani nga hulagway doklen nga gusto sa Ginoo nga ilang pagibiyaan ang ilang mga kasalanan. Unya, ilang pangitaon ang kaluwasan diha paingon sa Dios. Okay, our lesson actually tells us that the Lord would like to restore His people. Ipasig-uli. Ipasig-uli. So what was the former is supposed to be the ideal. So what were they formerly? Ang ilang kondisyon sa dili maayo nga binuhatan aron mapadayon ang ato nga pagsabot unsa nga mga binuhatan ang ilang gihimo ngano nga gusto sa Ginoo nga ipasig-uli kaniya niya sa 2 Kronikas kapitulo 6 bersikulo 37 paingon sa 39. Bersikulo 37 sa kapitulo 6 nagkanayon, kung didto sa nasod diin sila bihaga, magampo sila ug maghinulsol og miingon, nakasala kami tungod sa among pagkadaotan. Bersikulo 38, kung maghinulsol sila sa kinasingkasing ug magampo sila nga magatubang sa ilang nasod gihatag mo sa ilang mga katigulangan og sa syudad nga imong gipili og sa templo nga akong gitugot alang kanila. Bersikulo 39, patalinghugi diha sa langit ang ilang pag-ampo og pangilyupo og pasaylua ang imong katawhan nga nakasala kanimo. So ang tuyo sa Ginoo, doon na tay acceptance sa atong kagalingon nga kita nakasala. Well, Pastor Sam, it's very hard to do. And normally, if you do things which are contrary, it becomes your nature. You could not discern really what is right or wrong. So, normally, it is probably because of the sin. In our previous lesson, I think 2 weeks ago, 800 years of committing sin. So if the average person lives 100 years, that means to say for 8 generations, they had been doing the same thing all over again. Mo'y nakahatag na og kasilag o kasuko sa Dios sa nila. Tungod kay sa mga pagtambag, sa mga pagsulti, sa pagpahibalo ni propeta Jeremias kanila, nagpagahi sila silang kaugalingon. Muna nga ang record sa Ezekiel kapitulo 4 bersikulo 6, mao ni ang giingon, busa sulti ang katawan sa Israel nga nag-ingon ang Ginoong Dios, pag hinulsol kamo og isalikway ang inyong mga Diyos og biyai ang tanan ninyong mahugang buhat. Ang warning ra yun sa Ginoo nga nakapasilag kaniya. Pabiyaan ang ilang pagsimba sa Dios. Kaysa atong giingon sa una nato nga pagtulun-an niining atong nga semana nga ang tao nagbuhat
og usa ka butang pinagi sa kahoy gikulit nya mao na iyang simbahon ang iyang gihimo. So dili gusto ang Ginoo ana. Kay ngano dili makatabang, di makakita, di makalakat. Way katabang unsa may mahimo ana nga kahoy man nga. Oo unsa pa nga mga gihimo nga Dios sa tao. Muna nga kini nga sulti niya. Bisan pa nga to kang manalag na Ezekiel, ipasalikway kini mga Dios. Og sa lain pa nga mga bahin, Doc Glenn, mga butang nga nakapalayo ka nato sa Ginoo, dili lang Dios. Kining mga kabtangan nato o kining atong posisyon sa kalibutan. Kung nakapahilayo na sa Dios, gusto sa Dios nga isalikway kini og maghinulsol kita. Yeah, that's very clear in our lesson. The Lord or God told them to give them up. And in order for them to proceed or continue with their spiritual journey, they have to give up anything that hinders their progress. Ang Ginoo, Doc Glenn, dili gid siya mubiya. Ang tao mo mubiya niya. Di mo give up ang Ginoo. Kanunay siya maghunghong sa atong igdulungog, sa atong kinabuhi, nga kun mahimo, mamati ta sa iyang mga pagsaway kanato. Apan nining tanan, ang Dios gusto niya nga ang iyang purpose, ang iyang katuyuan sa pagpabalik sa tao ngadto kaniya, mahimo unta kini nga pagasundon sa tao. Apan sa imong giingon ganina, for so many years, the same ang ginahimo sa tao. Mao po na sa itong kapanahonan karon. Balik-balik gihapon ang mga binuhatan sa tao. Kay tanaw nimo ha, pagkadaghan na nadakpan dining paggamit og shabu. Mati ka sa telebisyon, imong makita sa telebisyon, pero still, daghan gihapoy naghimo ani nga kadautan. Balik-balik. Ang uban nga priso na. Pero wala gyapon patalinghog sa atong mga naapot sa panggobyernohan nato. Mauna nga sa panahon ni Jeremias, gusto niya nga ang mga tao will turn away from their evil deeds. Mausad na sa atong kapanahonan. Apan, dunay usa ka magsusulti, ingon niya, we cannot find peace in this world mintras niya pa si Satanas ning kalibutan na o wa pa mo balik ang atong Ginoo. Kay the ultimate solution ni ining tanan nga mga panghitabo sa kalibutan when Jesus comes. Munang angayan nato pod nga tanawon nga kun ang tao, Doc Glenn, magpadayon sa iyang pagkadautan, dili niya talikdan ang iyang dautan nga mga binuhatan, mao ning gisgutan, Doc Glenn, sa ikaapat nato nga pagtulun-an sa ato nga leksyon nga ang tawag na unya sa kamatayon. Unsa tong imong gingon ganina nga ang bayad unya sa mga binuhatan nga dili maayo mao gid ang kamatayon. So atong tan-awon sa perspective nga panan-aw ni Jeremias sa mga tao nga gahian, Doc Glenn, og kasing-kasing sa imong mga panlantaw unsay mahitabo ni mga gahiag kasing-kasing nga dili gid mo surrender sa ilang pagkadautan. If we look earlier sa history of Israel, it's just surprising their hearts were really, bent towards evil. It's not understandable. But looking at our study, even though
ang sala grabe kaayong iya nga effect sa mga Israelites, the love of God does not change. That's why in our previous study, the Lord calls His people to repent and avoid. By repenting, they will avoid the consequences of their acts. Here in this following section, the same message is being portrayed. The same situation is being given to them. To avoid capture or death or humiliation or shame Punishment. or punishment, they just have to change their ways. That's the only solution to the problem that they were facing. Dunay nakanindot sa Ginoo. Kay gihatagan ta niya og kasiguruhan, paglaom. Kung moadto ta sa Ginoo, God will forgive. Forgive. God will heal sa ato nga mga muna imong gisgutan, di ba? God will heal, God will forgive, God will what? Restore. Kanang tulo ka mga manindot nga mga saad sa Ginoo, mao nay angayan tan-awon sa tao. The moment nga mahilayo ta sa Dios tungod sa atong kasalanan, ato nang klimon nga mga saad. Sa dihang mobalik ta sa Ginoo, maghinulsol ta sa atong mga kasalanan, iyatang pasayloon. Iyatang ayuhon, iyatang ipasiguli nga na kaniya. Mao na nga dunay nasulat dinhi nga mga record sa Jeremias kapitulo 26 bersikulo 10 ug 11 nagkanayon dinhi ang balang kasulatan sa pagkabalita sa mga pangulo sa Huda bahin sa nitabo gikan sa palasyo sa hari miadto sila sa pultahan sa templo nga ginganlag bag-ong ganghaan. Bersikulo 11. Unya mingon ang mga pari o mga propeta ngadto sa mga pangulog sa mga katuhan. Kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad, kamo mismo nakadungog kaniya. Naglagot sila. Nasuko sila sa kang Jeremias. Okay, Pastors, I'm looking at our lesson this week. The situation has not improved. And now these people are calling for the death sentence. The worst ang ilang Yeah, pagpamati. they would like to eliminate the person. Oh. So, ato padayon pagbasa ang bersikulo 13 paingon sa 15. Mao ni, kinahanglan nga usbo ninyo ang inyong pagkinabuhi ug inyong mga binuhatan ug kinahanglan tumanon ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Kung buhaton niyo kini dili ipadayon sa Ginoo ang papahamtang sa katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Bersikulo 14. Karon ani ako ubos sa inyong gahom. Buhata kanako ang ginahuna ninyo nga angay kanako. Bersikulo 15 apan hibaluin ninyo kini. Kun patyon ako ninyo kamo ug ang tanang lumulupyo nining syudara sad-an tungod sa pagpatay sa taong walay sala kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti ni ining tanan kaninyo. Grabe ang gisulti ni Jeremias. Straight gyud. Kinahanglan inyong baguhon yung kinabuhi. Tumana ang giingon sa Ginoo, isulti kaninyo. Pero kung dili man gyud mo mamati, kung inyo kumpatyon, na ikatalagman gyapon. Na hinumdum ko duklen sa dito pa ko na-sign sa Samar, sa district pastor pa ko. Nagwali mi. Nag-public meeting mi. Aron papabati sa pulong sa Ginoo. Dila na ko isulti ang lugar. Apan gitagaan mi permit sa kapitan. Sa first night nako nga pagsulti didto sa basketball court. Grabe. Pagkadaghan sa mga taga-baryo nisiyagit against nako. Ila kong gitumboy, wagani ko nung makahatag bisag usa ka sako na lang semento para sa ilang basketball court.
Grabe ito na akong eksperyensya. Pero wa ko muundang. Akong giingnan sila pamati sa mo. Ni ay permit gihatag sa ako gikan siyang kapitan. Unsay tubag nako? Dili kami naghatag sa imong permiso. Ang kapitan namo. Grabe. O ako kang sultian, ug dili na musugot ang mga kaigsunan nato mobalik ko didto paggabi. Inako, nganong dili man siya nakita nimo ng reaksyon sa mga tao? I can imagine sa kinabuhi pod ni Jeremias. O ang akong gihimo, nagsabot mi sa mga kaigsuonan, didto na lang mi sa daplin. Wala na gyud sa tunga sa baryo. Pero kaluoy sa Ginoo, doon na pa may 17 ka mga tao nga midawat sa pulong sa Dios. Nga ilang gitipigan sa ilang kasing-kasing. Wa ko masayo dinhi sa giulagway kang Jeremias sa dihang nga misulti siya dito dapita sa templo. Kay ang mga kaparian dinhi o ang uban nga mga propeta miadto man dito. Doon na ba kay pipila ka mga tao nga nagbaylo sa ilang kasing-kasing nga mitahan ngadto sa ilang Ginoo. Sa imong naunana, sayon ba katos kinabuhi ni Jeremias? Well, in this section, what I like here is Jeremiah did not back down. He didn't change his word, he didn't change his attitude, he did not back down even with a threat. So probably in our practical living today, each of us are facing challenges and problems. It's just easy to turn away. It's just easy to go away and neglect things. It's just easy probably to look for a quick solution out of the problem. But here Jeremiah faced his opponents and he stood on his ground. Muna, Doklin, ang sunod o katapusan na itong emphasize sa point sa atong leksyon, out of Jeremiah's experience with the words from God, na-escape kang Jeremiah. Muna ang katapusan na ito nga point sa ato nga pagtuloy na nga semana, nga si Jeremias, nasayod siya nga ang iyang gihimo dili iyang kaugalingon nga kabuton. Iya sa Dios. Bisan pa man to the point nga iyang paula iyang dugo because God told him to do these things to these people. Gikan sa ilang kasalanan. Wa na igsapayan ni Jeremiah. But you know what? Doon na paghapoy mga tao nga midipinsa alang kaniya. Mauna nga, Doklin, unsay ikasulti nimo nga taliwala dahil sa atong pagbarog, doon na pa'y mga tao po nga gusto mudipinsa alang nato. Here in this section, there's a certain Ahikam, son of Shaphan, who stood by Jeremiah. And it says here that despite the very negative atmosphere, we still find people who are positive. So probably, Pastor Sam, in our everyday living, despite probably the very bad situation, there are still good people. There are still good people who could help us. Okay? Before nato tagag conclusion ang ato nga pagtuon, ako sa basahon ang Jeremias 26. Mga bersikulo 16 pa sa 24, aron ato masayran how Jeremiah escaped from death. Jeremias kapitulo 26, bersikulo 16 nagkanayon,
Unya ang mga pangulo ug ang katawhan mingon ngadto sa mga pari ug sa mga propeta. Dili angay silutan sa kamatayon kini tawhana kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Muna nindot kay doon nag-defense kaniya. 17. Unya mitindog ang pipila sa mga kadagkuan ug mingon sa katawhan nga nagatigom. Bersikulo 18. Sa panahon nga si Ezekias maupay hari sa Huda, si propeta Mikias nga taga Moriset nagsulti sa tanang tawo nga ang Ginoo nga labing gamahanan nag-ingon, ang Sion daruhon sama sa usa ka uma, mahimong sama sa tinapok nga bato ang Jerusalem. Og ang bungtod nga nahimutangan sa templo mahimong usa ka lasang. 19. Wala patya ni Ezekias og sa iya mga sakop si Mikias nahadlok sinuon sa Ginoo si Ezekias og nagpakiluoy kaniya busa. Wala ipadayon sa Ginoo ang pagpahamtang kanila sa katalagman apan karon pinagining atong buhat hapit na kita miagom sa makalilisa nga katalagman nga kitaray makaingon. Bersikulo 20. May laing tao usab nga si Urias, anak ni Simayas, nga taga syudad sa Jerem, nga sa ngalan sa Ginoo nagsulti batok niining syudara og miingon og niining nasura sama sa gihimo ni Jeremias. Bersikulo 21. Sa pagkadungog ni Hari Joakim og sa iya mga sundalo ug mga opisyal sa gisulti ni Urias, buot sa hari nga patyon siya apan nakabalita si Urias nga niini busa may kalagiw siya ngadto sa Ehipto tungod sa kahadlok. Bersikulo 22. Apan nagsugo si Hari Joakim kang Elnatan, anak ni Akbor, og sa pila ka mga tao aron pagdakop kang Urias didto sa Ehipto. Gikuha nila siya gikan sa Ehipto, gidala ngadto kang Hari Joakim, gipapatay siya Joakim o gitambog ang iyang lawas sa lubnganan sa mga taong timawa. Bersikulo 24. Apan ako gipanalipdan ni Hakam nga anak ni Safan, busa wala ako itugyan ngadto sa katawhan aron ipapatay. So mga hinigugma namo nga mga kaigsunan o makigalaan. Ang Dios nagasulti kanato nining atong pagtulunan nining leksyon nga semana kung kita magasulti ngadto sa mga tao. Atong ipadako ang atong Dios. Nga siya mooy Dios nga nagpakamatay, pinaagi siyang anak nga si Hesus. Nagatawag kanato sa papangayo og pasaylo sa atong makasalanan doble. Og nagapanghinaot kami kauban ni Douglen nga kitang tanan makaiskapo lamang sa mga katalagman sa atong kinabuhi kung kita mo balik ngadto sa Dios, magampo kita ug magkinabuhi kita nga labing suod kaniya. Daghang salamat sa inyong pagpamati nining atong pagpadayon atong hayon si Doc Glenn sa pagampo. Dear God, as we close our study on your word, may it impress on our minds that you are a God who loves us, who cares for us, and who is willing to restore us back to our former self, if only we repent of our wrongdoings. Amen. May it be, Lord, that the central message of the life of Jeremiah we will also follow. The truth has to be said as it is plainly, and that people will accept it because it comes from you. And may it be, Lord, that this word of yours will be effective in our lives to transform us and to restore us back to your original plan. This we ask in the name of Jesus. Amen. Amen.